sasayawan namin. So, pipili kayo ng door nyo. So, sinong mauna? Sige, sige. Pagano na lang si Bruno Mars ah. Ay, akala ko G-Press. Paano? So, let us meet our songstress or our recorders for today. We have your songstress. Kaya pala naka-blue siya. Our songstress of today. Nakanako Only your songstress and Hay! Wow! Hay! Alam Nagdidiyog niya. mo ba yung yung Fire. At naman yung objectives natin, no? First, nakipasa po ng tumangunawan si Lionel at bilang ituro ni Nancy dala na kanyang pagkasabik na makita at makilala si Kitty. Kitty? Hi, I'm Nancy. How are you? Ha? Sabihin natin kay Nancy kung anong meron doon. Baka B. Nancy, si Kitty kasi, isa sa autistic. Labis na nabigla si Gary at Lionel sa naging reaksyon ni Nancy dahil nagkamali ng pagkakarinig si Nancy at labis din niyang itinatuwa. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Sabi ko na eh. Sabi ko na, my brother loves prehistory too. I think, Kitty, magkaka-connectionism tayo nito. I think. Dinosaurs, dahil mati. Excuse me. Kitty, I'm happy. How are you today? I'm looking forward to being a friend. Kitty. Ay, wala ito ang Kitty. Snabera. I'm looking forward to see Brachiosaur. Ha? Hindi maintindihan ni Nancy kung bakit ganon ang reaksyon ni Kitty. Pero may isa pa ang mangyayari na lalong maguguluhan sila ng go. Lubos na nairita si Kitty dahil iba ang kanyang sandwich. Sandwich. Strawberry only. Kainin. Strawberry but peanut. Ano brother lang yan ah. Sorry, Kitty, ha? Sabihin na natin ito. Strawberry only. Strawberry only. Ayaw peanut. Sinamahan naman ni Lionel. narrator. Sinamahan ni Lionel si Kitty patungo sa bahay nila upang magpatulong sa kanyang bahay. Lalaman sa kasi na Nancy at Gary para sa kanila para kakaiba ang kinikilos at inuugali ni Kitty. Malapit na pagtatahan ng dalawa, hindi na napigilan magtanong ni Nancy kay Kitty. Kanina kasi si Kitty, hindi niya ako pinansin. Ewan ko dyan. Baka masulit ang
Nandiyan lang. Breathe pa pasok. Parang hindi naman yung iniisip. Hindi iniisip ni Sado na may mali sa kanya. Dumating si Lynette at ipinaliwanag niya sa dalawa ang tunay na dahilan. Baliktad ah. Nag-reverse walk. Guys, may dapat isang... Ano si Katie? Kanina, may dapat sabihin dapat ako. Oh, I'm so curious kasi like, soft is broth. Ganito kasi yan. Si Katie kasi artist. Oh! Now I know! Ito din lalo na ikaw dahil wala silang idea sa kalagayan niya. Ano yun? Bago! Parang dalawa yung office. Mas bagay sa kanya yung autistic eh. Baliktad eh. Tara dito, Nancy. Let me tell you something, Nancy. Ibig sabihin, iba na mag-work ang brain ni Nancy. Kung mapapansin mo nga kanina, hindi siya masyado tumitingin sa mata. Isa pa, gusto niya na makasing routine. And also, gusto niya nakaayos lahat ng mga bagay. Like yung color, Kung hindi siya galing. yes, nahihirapan lang talaga siya sa mga Unting-unting naiintindihan na magkakaibigan si Kitty. Si Kitty ay bumalik papunta sa kanila, dala-dala ang kanyang mga laruan. Lionel! Dahil dinosaur, oh. Yes, Kitty. Dahil serata. Wow, ang galing mo ah! Dahil tayo, play tayo. Ano? Ay, Kitty. Ang ganda naman ang ginawa mo. Pwede okay, paglaro sa'yo. Okay. Hold this. Dalawang Ang bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pag-iisip at pagkakasilamuha. Sa typical. Tulad ni Kitty, minsan kailangan lang natin ng konting pag-unawa para makabuo ng tunay na pagkakaibigan. And dito yung first yung atypical and next po yung atypical. And natin po like two parts, one go. Printed well images. So meron tayo dito mga printed materials. And then, each student will examine each image. And then, isosort niya siya according to the category kung good load ba siya or bad load ba siya. Ngayon, paano niya siya malalaman? Of course, according to sa mga characteristics na show or na-discuss kanina sa video. So, after sorting, ayan, kapag pala na-identify niya na, ididikit niyo siya dito. So, kung good load yun or bad load yun. Alright? Tapos yung selected images, bakit mo siya bad load? So, sino pong gustong mag-participate for our first question? Ayan, si Jenos, ang Gen, si Sam. Okay. So, ito na siya ilalagay. Separate ko na siya. Ayan, pili lang kayo dyan. Tapos just sort nyo siya naman. Meron yung tape sa likod. Ah, yan. Oo, meron na yan sa likod. Didikit nyo na lang siya. Zini. Zine.
Let's go, Zine. Dine, Zine, Dine. Dine, Zagabot. Zeke. Zeke. Okay na pala kami nasagot yan Hindi oh. Parang mas okay pag pahiga. Uy, kanina yung Goodwill. Pahiga. Basta nakakabit, pwede mo. Ayan. Diba? Okay, tapos na, final na yan. Okay. So, bakit ka Goodwill? Bakit ka ba? Kasi manipis yung tignan eh. Ito. Tapos, based dun sa pinakita mo dito, ito yung example na type ng Inang. ng well. So, straight siya tignan. Tapos, ito kasi manipis mo masisira ka agad eh. Kaya, dehado pag ganito. Hindi ha. So, dito tayo sa good way. Ito bad way. So, Pati. Ito po na, ano na yun? Ano po siya? Pag yan, mali ang feedback ng Kasi, sila. ang nakalagay sa slide, straight, compare po dito, hindi siya straight, magalaw na yung hand movement. Yung movement ng kamay niya, tas uniform din kung ito yung movement. Tapos, yan. Ito smooth pero mali. Ito, pero smooth yung pagkakawin. Tapos wala sa last zero. Totoo. Next po, sino po ang nagsagot ng following? Yes, good afternoon po. So, dito sa Goodwill, mapapansin na uniform yung ano niya. Uniform yung, well, pagdating naman dito kasi, hindi siya uniform kasi dito may overlap na yung nangyayari. Ano nangyari? Wala rin cracks. Ito, sa Goodwill, and dito naman, wala rin naman cracks, pero ano, hindi siya, pag kasi ganito, hindi magiging pulido yung, well, or yung joint na magkukunik man dalawang metal. And, as well na, yun, straight. Ito naman, hindi straight, pero pagdating sa dulo naman, meron na naman. Ito, video, dun sa tatarong na sagot. So, actually, tama naman sila. Tama sila. Kasi, ang isa sa mga characteristics ng Google is dapat uniform. Walang, alam niyo, dapat pantay-pantay. Tapos, syempre, in order to, do that, diba? Kailangan, dapat meron kayong proper speed ng pag-movement. Kasi, ito kasi, diba, lalo na to, itong bago ng Badwell, ang problema kasi dito, masyado siyang, well is your distance. So the obviously have to tell our parts, stays out of contact. And you want to keep that right about 3/8 what happens most of the time you're doing. And so if you get dropped up here, make sure you go all the way along the joint and maintain that distance. Now, this is being about 3 and just be looking at sometimes you have to in certain situations. But it's always nice to be able to problem. As long as you get all the way along the sort of best and maintain that distance. Panoorin yun, guys. Again, this is every job you're upside down, inside moving, inside corner, right? You have to do what you have to do. But in this case, long enough play. Movements to the world. So watch here as I go. I'm going to maintain that distance right here, and it's really well. Now I'm going to go ahead and get a little bit more late. And what's going to happen here, two things. One, it's not going to run as well because you have that wire that's a big resistor. And so you kind of drop your voltage down there. And the second thing that will happen is your shielding gas is going to get down above. And so you're going to be finding the velocity there above. Next, we have shielded metal arc welding or SMO, SME na mas kilala bilang stick welding. Ito naman ay isang manual welding process kung saan gumagamit ng coated electrode. Kapag nag-start ang arc, nagpupunaw ang electrode at pati for practice lang din. Kaya nag-improvise na lang kami ng materials na pwedeng magamit. So, ayan yung straight step. Kasi this is literal straight. Yan. So, ang kailangan nyo lang ma-show is yung proper hand grip na napakita kanina. Tapos yung, di ba pinakita din dun yung distance, di ba? Yung distance ng yun. Kailangan ma-show nyo yun. Also, yung, ano ba isa?
Motion. Yun, Speed, yung motion. Yung speed. Yun. Kailangan ko yun. And, i-feedback kayo ni Mr. Gartilla after all the demonstration. So, yung nakita ko po sa video, no? Ganito yung isang kamay niya. Ano, siguro po dito yung para maging stabilized. Guide niya lang, oh. Ano, yung ang tawag dito, pang welding. So, ayun gagawin ko na. Ayun, magugulat pa. Nice lang. Nice lang. Hindi, kunyari lang. Ah. Uy, dapat, oh, sige, galaw mo, galaw mo. Yung stabilizer, di gumagalaw, ah. Uy. Ay, yung mas pala, yung mas siya. Taas yung voltahe. Taas mo lang, taas. Saka dapat umiilaw din. Oh, ito ulit. Ganun, no? Brady, nakasingot na ng mga cubes yan. Ang Ang laki ilaw ng mo. fan. Anong flashlight? Ito ulit. Uy, dire-diretso yun. Hindi yun tuloy-tuloy. Ay, dire-dire ba yan? Oo. Typical yan. Atypical ka. Brum, brum, brum. Okay na. Ito pa. Demonstrate mo. Paano ba yan? Pagka ganyan. Oh. Dapat may gloves ka rin. Kaya nga, yung walang provide eh. Wala na, wala na. Kahit kalahati mo lang dyan lang. Oh. Ay, Maya, okay, tapos tutuloy ko may pino. ulit. Wala na. Okay na. One minute na. Ubus na yung welding rod, sir. Sinong nagawa? Uy, hindi yun ganyan. Parang kami realistic na ganito ba kayo? Yan, May, ganito ba para realistic? may ganito kasi yun eh. May handle. Parang lang yung ulo mo. Parang kami realistic. Ganun lang siya. Ganyan, yung stabilizer mo, hindi yan nakaganyan, nakaganon yan. Nakapatong yan dito. Ayan o, nakaganon o. Pwede yan. Ang arte mo naman. Bakit dumikit pa yun? Kung dito na yung ano. Uy, baliktad. Dito ka mag-umpisa. Ba't baliktad ko siya? Uy, baliktad rin mo. Uy. Wala. Ano yun? Ano yan? Atypical ka din ah. Wala na, bad weld na yan. Di nakikinig sa discussion. So for our last piece of matter sa Kiko yan, Kiko. Hindi. Si Jeno, yung nagta-traffic, si Maroas. Maras, ganyan, ganyan. Ayan na, isa nating belt. Paano? Ready. G-Pop yun, di ba? Ay, walang gamit ko eh. Alam mo ito na eh. Ikaw walang to. Kak, wala nang tunog ka. Parang bubuyo ka na. Butter na nagagano. Parang putol-putol. Yung parang sunog. Tapos, ayun, madali lang yung, yung proper handling niya. Ayun lang po. Yun na. Next. This song. This is a So, guys, sumawag naman is, ano naman siya, pinakasimple lang nga lang siya kagaya ng sinabi sa presentation nyo. And, kung sa kanya is, onti lang yung pinuproduce niya na slab, dito naman is parang madami din siya pinuproduce na slab, which is, kailangan mo siyang release after mo siyang gawin kasi delikado yung slab na yun. Ayun lang. Next po yung galaw. Ayun yung
often called na matawag na TIG welding. Tigwi. Ilong mo, dahil? Kumbaga sa kanina sa presentation nila, siya yung hindi nakaunaw. So, very ano siya. Kaya, kumbaga, yung dito nagpupuntos din siya ng high quality. Siyempre, yung idea, yung Come on, video. niya, parang napaka-detail nila. Videoan niyo muna ako. Ano niya, ingat. Sa mga nag-participate, kahit hindi naman ganun ka, yung pag-execute. Pero since wala naman tayong mga proper equipment, despite that, nagawa naman natin siya. So, overall, yun naman po, ang mahalaga dun is parang na-demonstrate siya, kahit hindi 100% accurately. As long as napakita sa inyo kung yan sa may mga pattern ganito. Yan. So napakita naman yung tamang nila, yung mga pag-welding patterns nila, yung mga beats nila or mga beats. So yun po. Thank you sa mga Now proceed to our last topic. Ay, wala ba? End of the lesson, the students should be able to identify the personal protective equipment or PPE used in welding and demonstrate a safe welding workspace. Let's talk about the 10 important welding safety rules that we should always follow to prevent accidents and injuries. First, work in a safe designated area. Bago kayo mag-weld, always check your surroundings. Siguraduhin na walang flammable materials within at least 35 feet or 10 meters para maiwasan ang sunog. Second, prevent fire hazards. Kung may mga materials na hindi kayang alisin, gumamit ng protective barriers para makontrol ang spark, heat, at molten metal. Third, assess the risk. Kung yung welding workspace na ba yun is ready na siya for welding activity or hindi pa. So, anyone po na gusto Clark and Benedict. So, student 1, si JC, student 2, si Benedict, and student 3, si Clark. And ang mag-feedback sa inyo after your activity will be Mr. Justin Edric Palate. Palaje. Ayan yung naka-assign sa amin is yung identify proper PPE to be used in welding. Bago po tayo gumawa or ng welding, dapat po may PPE tayo, which is yung first po is yung welding helmet. Yung welding helmet po, ginagamit po siya to protect our sila sa mga areas is kung mapapansin naman natin dito sa first picture sa may So dito kung mapapansin po natin, based on what I observed po, unorganized po siya and cluttered po yung tools and materials sa labag and pwede po siya mag-cause ng mga kapahamakan po, pwede po madulas, pwede po basta makapahamak, pwede, So, magsimula po muna tayo sa student 1, which is tama po lahat ng sinabi niya. Magmula po sa ulo hanggang paa. Sa welding po kasi, dapat po covered po tayo dahil hindi po natin alam kung saan po tatalsik yung mga sparks po ng ating mga wini-weld. And pati na po yung nakagit po yung sa mask po kasi kung alam po natin, kung nakita na po tayo nag-welding, may kita po natin. Anong topic tungkol sa number 2 that was discussed a while ago? Work welding. It's about the actual welding. Sige. And what about the actual welding now? Ano na ngayon yung gagawin mo after learning the actual welding? So, may mga binanggit sila kanina about gas metal arc welding, shielded, metal arc welding, meron din tungsten, and many other types of welding.
So, tapos yung pinaka-last activity nila was parang nag-demo-demo sila kanina dito. Okay, so kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon na mag-demo dito kanina, anong eksaktong gagawin mo dun sa paano mo itama yung ginawa nila kanina? Kanina sir, ganun sa pag-welding yun sir. Kasi kanina ako nag-welding sila, marami kang sinasabi. Opo sir, Kasi tatay mo sa welder. Okay, good. Una siguro nag-welding muna. Sir, Okay. una wala tulog. Dahil talaga yun sir, tapos kailangan Ano ba ang tunog ng welding? Malutong ba or malumanay? parang tumipis. Kasi pa pwedeng tuloy-tuloy yun kasi dumidikit yung ano dun yung bakal. Kaya dapat ang demo. Sir, dapat pag nag-welding, gagawin ano? May distance yan. Tapos dapat tatanggalin na, pag kaya nyo na, tanggalin nyo. Pagkabalik. Kasi para makita ko na from time to time. Bubulag sila dun sir. From time to time, bubuksan para makita yung actual na performance. Kasi baka iba-iba na yung pattern na ginagawa natin. Iba-iba din. Kaya yung Sige, give one example of the pattern. Parang tatlong pattern ng ginagawa na kanina. yung Z sir, yung parang zigzag na pattern sir. Sige, so we have learned from Daniel. So we give Daniel, kasi isama na rin natin yung mga tinaas ni Daniel kanina kahit sa tinawag. Ingat pre, ingat kayo.